Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Yerimon. Hwang Sunggun Broadcasting. Isang festival ng pagkakasundo kung saan ang mga lokal na atleta at mamamayan ng Hwang Sunggun ay nagiging isa. Ginanap sa Hwang Sung Sport Complex ang 53rd Hwang Sung County Sport Festival sa loob ng 2 araw mula October 23 hanggang October 24. Fiesta ng palarong sibilyan ng Hwang Sung County, mga atleta at mamamayan ng county ang magkasama. Ito ang pinakamalaking athletic event sa rehiyon na mahigit 1,800 katao ang lumahok. Sa partikular na kompetisyon sa taong ito ay ginanap ng hiwalay sa unang pagkakataon mula nang itong magkasamang idinaos sa panahon ng Hwang Sung Hano Festival na may 7 sport games tulad ng soccer at foot tennis at 4 na katutubong laro tulad ng hand archery at tag of war. Nagiging lugar ito ng pagkakaisa at komunikasyon. Noong October 23, ginanap ang 2,000 Disaster Response Safe Nation Training sa Gunggon Agricultural and Industrial Complex. Ang pagsasanay na ligtas na bansa ay isinasagawa kung sakaling magkaroon ng sakuna alinsunod sa Framework Act on Disaster and Safety Management. Ito ay isang pagsasanay na magkatuwang na isinasagawa ng mga ahensya sa pamamahala ng kalamidad. Sa drill na ito, 16 na kaugnay na ahensya tulad ng Hwang Sung Fire Station at Hwang Sung Police Station, mahigit 200 katao mula sa mga pribadong organisasyon tulad ng Volunteer Fire Brigade at Autonomous Defense Foundation at 48 na sasakyan at gastusin ang magkasama sa malawakang okasyon. Sa partikular, ang pagsasanay na ito ay sabay-sabay na isinagawa ng pagsasanay sa debate at pagsasanay sa larangan. Sanhi ng pagsabog ng gas sa pabrika na ipinapalagay sa isang malaking sunog ang magaganap. I-activate ang Disaster Response Headquarters sa bukid, pagpapatakbo ng Emergency Rescue Control Group at On-Site Integrated Support Headquarters at iba pa. Ito ay pinapatakbo gamit ang isang command system na katulad ng isang tunay na sitwasyon. Ang Hwang Sung ay magsasanay na parang tunay na laro sakaling magkaroon ng kalamidad. Plano nilang magtatag ng isang sistemang kooperatiba na may mga kaugnay na organisasyon upang lumikha ng isang safety horizontality. Hinihiling ng Hwang Sunggun ang tagumpay ng 2024 Gangwon Winter Youth Olympic Games kasama ang lokal na mga kabataan at isang tree planting event ang ginanap. Ang kaganapan ay pag-promote upang mag-ambag sa pagsasakatuparan ng carbon neutralidad na hinahabol ng kompetisyon, kasama ang mga hangarin para sa tagumpay ng 2024 Gangwon Winter Youth Olympics. Sa kaganapang ito, mahigit 100 katao, kabilang ang mga estudyante sa middle at high school mula sa Dunnemyon. Ang lumahok na nagtanim ng 500 birch trees ang Hwang Sunggun sa kabilang banda upang magtagumpay na mai-host ang kompetisyon na humigit kumulang 80 na araw nakaset up ang mga promotional booth sa iba't ibang pagdiriwang at kaganapan sa rehiyon. Patuloy nilang itinataguyod ang kompetisyon sa mga bisita. Sa hinaharap, patuloy na makikipagtulungan sa Organizing Committee at Gangwon State. Ang planong ito ay pagpapatuloy ng organikong sistema ng kooperasyon. Ang lumpy skin disease ay kumakalat sa buong bansa na umabot na rin sa Hwang Sunggun. Upang maiwasan ang pagkalat nito sa pagsisikap, inilagay nila ito sa quarantine. Noong October 26, isang baka ang namatay dahil naging positibo sa lumpy skin disease sa Korean beef farm sa Ochonmyon, Hwang Sunggun. Kasabay ng positibong pagsusuri, inanunsyo ng county na 43 kabaka ang inalagaan sa bukid. Ang mga hakbang sa pag-culling ay isinagawa at isang quarantine zone ang naitatag sa loob ng 10-kilometer radius ng sakahan. Pagkontrol sa hanay, pagbabakuna ng mga baka sa lahat ng mga sakahan at iba pa. Inilagay nila ito sa ilalim ng espesyal na pamamahala. Bilang karagdagan, nakakuha ng 32,000 doses ng bakuna. Uunahin sa pagsupply sa mga sakahan sa loob ng quarantine zone. Mabilis na secure ng mga karagdagang supply, plano nilang kumplituhin ang pagbabakuna sa lahat ng baka sa lugar. Sa partikular, ang isang situation room ay pinapatakbo sa Livestock Department upang kontrolin ang sitwasyon sa 24 na oras sa isang araw.
mabilis na pagtatag sa pagkontrol, post sa loob ng quarantine, unit at pag-deploy ng available na manpower. Naglunsad sila ng mabilisang tugon upang maiwasan ang pagkalat nito. Habang ang panahon ay patuloy na nagkakaroon ng malaking pagkakaiba sa temperatura araw-araw, may mga alahanin tungkol sa sabay-sabay na paglaganap ng COVID-19 at trangkaso. Kung ikaw ay isang high risk sa grupo, kailangan mo magmadali at magpabakuna. Lalo na sa kaso ng trangkaso, isinaalang-alang ang panahon ng paggawa ng ating antibody. Pakitandaan na irekomendang magpabakuna sa panahon ng Nobyembre. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang mga balitang inihanda sa araw na to. Maraming salamat po sa inyong panunood.